lost in the air. Mountains rising without a care. Jungle whispers calling my name. Every road different but none the same. Mortal campfire under the skies. Palawan dreams where freedom lies. Hey everyone! Welcome to our channel Moto Ride. Magandang araw sa ating mga kap. Ngayong araw na to pag-uusapan natin after 1 year and 5 months na gamit natin itong ADB 160. Ano na ba yung mga experience natin sa kanya? Ano yung pros and cons kapag ikaw ay bibili ka pa lang o nagde-decide kang bumili ng ADB 160. So sa video ito ay i-share ko sa iyo, ibabahagi ko sa iyo ano yung mga experience ko sa motorsiklong ito, yung maganda at saka yung hindi maganda sa kanya. So don't get me wrong, pero mamaya i-discuss natin yan. So without further ado, let's start this video. Simulan natin sa mga appearance niya, engine, brakes, replacements. Yan yung mga dapat nating malaman pag ikaw ay owner ng ADB 160. Once again, welcome to our channel Motorride. Simulan na natin. Isang bagay na mapapansin natin sa motor natin, marami tayong mga add-ons. So, share ko lang sa inyo kung ano yung mga nilagay natin. So, naglagay tayo ng auxiliary light. So, ito, ano na to, galing na to sa mga dati kong mga motor. Ayan, tapos nag-add tayo nito. So, ito, Mopax ito. Ito, Mopax din yung aking lights na ginagamit. So, yung aking projector dito, Mopax yan. Mopax din ito. And then, siyempre, naglagay tayo ng crash guard natin. Ang kagandahan, isang bagay kung bakit nagustuhan ko na maglagay ng crash guard sa ADB 160. Since first time ko magkaroon ng ADB 160, ay nainganyo ako na lagyan ito ng ating crash guard. At ang unang long ride natin mga ka-rides ay nag-offshoot yung ating likod na gulong at pumaling ito dahilan na tayo ay bumagsak. Ayan. So, it so happen na meron na tong crash guard, kaya ang na-damage lang yung crash guard na gasgasan kasi paakit ako tapos sumayad yung gulong ko hindi umakyat. So ang nangyari, na-outbalance ako kaya bumagsak. So ito yung kagandahan nito na meron tayong crash guard sa ating ADB 160 mga kap. Okay, so dalawang add-ons na nilagay natin sa ating motorsiklo ay itong side panel. So itong side panel na to, napakalaking tulong nito pagdating sa same thing na purpose. So una, syempre nilalagyan natin ito ng mga gamit natin. Pero ang pinaka-importante nito guys ay napoprotektahan niya itong flarings natin dito sa likod. Twice na natumba yung motor ko because of soft ground. So yung pag side stance ko ng motor at saka pag center stand ko ng motor, hindi equal yung weight at the same time yung lupa kasi malambot. So natumba ito. So nung natumba siya, ito yung nagprotekta para hindi masira yung flarings natin dito sa may likuran. Kaya napakalaking tulong nitong ating side panel bracket na nandito ngayon sa ating motor. Ilagay natin na add-on dito ay nagpalit tayo ng exhaust pipe natin. So from the stock niya ay nagpalit tayo at ang napili natin ay ang Acrophobic. So M1 Acrophobic at ito yung genuine brand ng Acrophobic. So gumanda yung performance ng motorsiklo, humatak siya, gumanda yung kanyang areglo, pero napansin natin dahil mas open siya ay medyo tumaas yung kain ng gasolina natin. From 41.8 ngayon ay nasa 41.5 per liter yung ating yung kain ng gasolina ng ating motorsiklo. So parang mga nasa 0.3 yung nabawas doon sa 41.8 to 41.5. So, pero yung performance maganda naman. Tapos, ang ginawa natin, para iwas kalawang, ay stainless na rin yung pipe, yung tube nito na pinagawa natin sa isa sa mga magaling na
tubero dito. Shout out kay Kois. Ayan. So, yan, maganda yung pagka-setup, maganda yung pagkalagay. Minsan kasi kapag halimbawa naglalagay tayo or ng tinatawag natin na replacement ng ating pipe, kapag hindi maganda yung pagka-align, nauna nababali ito. Yan, napupunit ito o kaya dito. So tapos yung iba naman ang nangyayari, nababasag yung itong kinakabitan mismo, yung swing arm. Yan, nababasag ito. So far, wala pa naman din tayong ganung incident. Sa iba kasi, parang ilang buwan lang. So, ito matagal na natin, parang mga nasa 6 months na natin. Hindi lang natin siya na-review. So, yan. Ito yung sumunod na nilagay natin pipe. So, original kasi ito ay talagang fiber. So, hindi siya bakal. So, dun mo mapapatunayan, dun mo malalaman kung genuine yung nabili natin. Additional add-on na nilagay natin, itong paano ba natin sasabihin ito? But this is just a part of a bracket na nagpuprotekta rin dito sa ating top box. Itong bracket na to ay nabili ko lang sa Lazada. I will put the link para sa mga interesado. So nabili ko ito at again, napakalaking tulong ito para sa ating top box. Nangyari din na nung nabagsak siya, meron na tayo nito. So naprotektahan din yung ating top box na hindi siya ma-damage. Yan yung mga add-ons na nilagay natin na seemingly ay para sa akin bilang isang rider and user of ADB, since this is an adventure scooter bike, ay nilagay ko siya base sa kung ano yung gusto ko. So nakadepende naman yan sa iyo mga ka-rides kung gusto mong kopyahin yung style ng paggawa natin o paglagay natin ng itong mga add-ons natin. Para sa akin, since ako ay nagmumoto camping, kaya yung setup natin ay ganito, ay mahilig tayong mag-rides, mag-adventure rides, tumuklas ng mga lugar dito sa Palawan. At nagagamit natin ito, dito natin nilalagay yung ating mga tent, yung additional na mga gamit natin dito, sinasabit natin dito sa mga portion na to. At napakalaking tulong nito. Kung mapapansin nyo rin, ay napakahaba ng itong ating top box bracket. Nakalimutan ko kung anong brand ito, pero nabili ko ito worth 2,800. And from the time na binili ko to, 3 days after na nabili ko yung motor, ay nilagay ko na agad itong top box natin. Top box bracket na to at nilagay natin yung ating top box. At malaking tulong siya kasi napahaba yung ating motorsiklo from dito sa kanyang upuan. May extended pa na almost parang 3 inches na pwede tayong pag maglalagay tayo ng mga gamit, malaking tulong talaga siya. Okay. Additional nilagay natin dito kapatid ay mga kap, ay itong holder ng ating canister na ito. Itong canister natin, bali dalawa ito, sa kabila meron tayo, meron din dito. But this one, the canister na ito ay, it's actually a gasoline. So gasolina to, hindi ito lalagyan ng tubig. Although wala pa siyang markings, bibilihan ko to, lalagyan ko na lang siguro dito para malaman nila na this is actually an extra fuel kapag nagbabiyahe tayo or hindi man sa atin magamit, pero meron tayo minsan nadadaanan na nauubusan ng gasolina at ito yung ibinibigay natin. So this one is almost a liter at malaking tulong po ito sa atin sa rides natin kapag halimbawang alanganin yung ibang mga motorista sa kanilang gasolina, pwede nating ipamigayan. So, kanina meron sa kabila, ito naman yung ating water bottle. Ayan, ito yung water bottle natin. Ayan. So itong water bottle natin, again, naglagay tayo ulit ng isang holder dito para dito sa ating water. At kung mapapansin nyo, na-UP siya. At ito yung nagpapatunay na malaking tulong ito at the same time yung ating bracket para maprotektahan yung mga flarings ng ating sasakyan na hindi siya sa impact, hindi siya yung tatama. At kung mapapansin natin, wala tong gasgas dito dahil nga po maganda yung pagka-mount nitong ating ng bracket. Maganda yung pagka-mount at pagka-bolt natin. So that's the additional idea na pwede nyong gawin sa inyong ADB 160 kung kayo ay mahilig sa adventure, sa ride. Pan-daily grid ko na rin ito mga ka-rides by the way.
ay ano naman yung mga napalitan na natin sa ating motorsiklo. So basically, alam naman natin na may mga replacement talaga. Habang tumatagal yung ating motorsiklo, ay nagkakaroon ito ng mga replacement or maintenance ng ating sasakyan. So, ang unang napalitan natin, of course, is yung brake natin sa likod. Okay? Dahil usually, yun ang nagagamit natin most of the time na nagbabiyahe tayo, ay kahit na ito ay ABS at saka may HTC siya. So, nagagamit natin mostly yung likod. So, kaya, I think before nag 1 year siya, nakapalit na tayo. At ang ginawa ko, dahil medyo mahirap dito sa Palawan maghanap ng piyasa, ang ginawa ko ay bumili na ako ng two extra brake pad para sa likod. Ayan. Second na napalitan natin ay ang ating bola. Okay? From the stock of 19, ngayon ang ginagamit natin ay 17. Ano ang difference niya? Sa areglo ng motor natin, pag aarangkada siya, parang mahina yung kanyang hatak. Tapos parang mayroong konting tunog na parang kailangan niyang humatak, kailangan mong pigain yung accelerator. Pero kapag ikaw ay nasa long ride, mapapansin mo mas maganda yung hatak niya, mas malakas. At the same time, nakakatipid siya ng gasolina. Pangatlo na pinalitan natin ay yung ating B-belt. Yung B-belt natin, kapag halimbawa ito ay tumagal na ng, let's say, kasi dito sa akin, ang ano ko is 23,000 kilometer na siya. So, nung chinek ng mekaniko yung ating, hindi naman kailangan na sa mileage siya eh. Kailangan ma-check ng mekaniko at kapag nakita na mayroong bitak yung ating B-belt, kailangan na talagang palitan nito. Especially kung mahilig tayo sa long ride, mahilig tayo sa mga akyatan, sa mga arangkada, so na kailangan ng power. So, hindi mo gugustuhin na maputulan ng B-belt sa out of nowhere. So, kaya napaka-importante na na-check yun siya. And, well, usually talaga, every 6 months dapat magpapalit ka or mag-check ka ng gear oil natin. So, akin suggestion ko, every time ako na nag-change oil, for example, every month, o kaya pag halimbawa medyo mas high viscosity yung binili ko, I make sure na may kasama itong gear oil. So, mag-combine yan sila ng gear oil na binibili natin. So, para kahit pa paano, laging fresh yung gear oil natin. Importante, ang buhay ng ating makina ay langis. At kailangan ito itong alagaan. At the same time, kailangan religiously dapat ginagawa natin yung pag-change oil niya. Okay, second or pang-apat na pinalitan natin dito ay ang ating front brake pad. Yung front brake pad natin, minsan pa lang tayo nagpalit at ito makapal pa to. Wala tayong naging problema after that nung napalitan natin siya. Napaka-importante kapatid na ma-check natin yung ating mga brake pad, especially pag lagi tayo nagra-ride. Dapat mapalitan mo siya before the ride kasi ayaw mong mangyari yung nangyayari sa iba na biglang naglalak. Anong dahilan ng lock? It is because yung bakal to bakal, yung bakal at saka yung disc brake mo kumapit, nag-lock, nakain, pwede kang madisgrasya pag ganun ang nangyari. So, brake pad, kailangan i-check natin yan siya. Okay mga kap, I think that's our update for our video today. Sa ating motorsiklong ADB 160 na 1 year and 5 months na nating ginagamit. To be honest, mas nagustuhan ko yung ADB 160 compared sa mga previous kong scooter bikes or scooter motorcycle na similarly adventure type din siya. Kasi na-enjoy ko yung comfort ng pagra-ride dito sa ADB 160. At kung mayroong akong i-wish na papalitan dito, siguro minimal lang. Like for example, yung ilaw, dapat mas maliwanag siya ng konti. Although alam naman natin na papalitan siya. Pero sa aking conclusion mga ka-rides, mas maganda na mas maliwanag na yung ating ilaw. At the same time, may control na siya dito sa switch natin. Kasi naka-automatic siya. At the same time, kailangan mong i-adjust na maging balanse yung kanyang liwanag. Kasi medyo kirat yung ating ADB
galing sa kasa. So may pamamaraan naman, may tuturo naman natin yan, may share naman natin sa inyo papaano ginagawa na mai-adjust yung level ng liwanag ng ating ADB 160 sa rides. Pero kapag nalagay mo na yung iyong mga auxiliary, malaking tulong po yan siya na mayroon tayong auxiliary light. Paalala lang, wag mo nating abusuhin ang paggamit ng auxiliary light. Ang auxiliary light po natin is secondary light lang po yan siya. Hindi siya main light natin at hindi po natin ito pwedeng gamitin sa highway or sa national road o especially po sa mga maliliwanag na daan. Kasi nga po, yun ay one of the purpose ay ginagamit yan for as a searchlights or dagdag na liwanag sa daraanan mo. Once again, this is Motoride. Thank you for your time na nanood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, baka pwede naman pa-support ng ating channel at para matulungan natin din yung ating mga kababayan dito sa Puerto Princesa, Palawan. Once again, this is Motoride. Keep safe, ride safe, be smart, and God bless everyone. Ingat po kayo palagi. Bye-bye!